So, ilang taon po kayo, ma'am, nung nabuntis po kayo? 17 na po. So, mahirap ba ang maging batang ina? Opo. Sa akin po, bilang first mommy is sobrang nahirapan po ako kasi mga hindi pa po ako nalalaman tungkol sa mami, kagaya ng pagpapalit ng diaper, pagligo ng mga bata, yun po. So, sa pag-aalaga ng bata, ano-ano naman ang mga pagsubok na naibibigay sa'yo? Kagaya po ng pagpupuyat ng una, nung first months pa lang po si baby, is palagi siyang nagpupuyat. Tapos, pagtimpla po ng mga gatas, pag-aalaga, yun lang po. Noong nalaman mo na ikaw ay maging batang ina, ano ang iyong naramdaman? Ayun, nalungkot po kasi student po ako, nag-aaral, mahihirapan po ako kasi wala pa po akong trabaho. Parehas lang po kami nag-aaral, kaya nahirapan po kami nung nalaman po, o nalungkot po kami nung nalaman ko na nabuntis ako. Kasi pero masaya po ako kasi dumating po si baby, nawawala naman na po yung pagod namin pag may mga nag-aaral po kami. Pag nahirapan po kami, parang siya po yung nagpapalakas po sa amin para lumaban sa buhay. Ano-ano naman ang mga pinagsisihan mo nung ikay ay naging isang batang ina? Wala po akong pinagsisihan kasi masaya ako na dumating siya sa buhay ko. Binigay na yung kulay ng buhay ko, yung mga nagagawa ko dati na gumagala, ngayon hindi na. Ngayon, babarkada, ngayon hindi na. Ayun, nagpo-focus na lang ako sa anak ko, basta masaya ako na dumating siya at hindi ko yung pagsisisihan. So, bilang isang batang ina, ano naman ang maipapayo mo sa mga kabataan ngayon o kaya sa mga estudyante? Yun, mag-aral muna tayo. Huwag mo muna nating isipin yung pag-aasawa kasi sa una lang po talaga is masaya at sa huli pag nagawa na yung nakuha nyo na yung gusto ninyo at nabuntis po kayo, dun po kayo mahihirapan, dun po kayo magsisisi sa huli na yun nga, magkakaroon kayo ng baby kasi nasisira yung kinabukasan ninyo na mas okay na lang siguro mag-aral tayo tapos magtrabaho saka tayo mag-asawa kasi pag may trabaho po tayo mabibigyan po natin ng magandang buhay yung pamilya po natin. Kaya sa mga kabataan po dyan, mag-aral po tayo kasi mas ikakabuti po sa atin, kabuti po sa atin yun. So, nag-aaral pa rin po kayo ngayon, ma'am? Opo, bale, grade 11 po ako at 18 years old na po ako ngayon. Nag-aaral ako para sa anak ko kasi kahit na nangyari po sa akin to, pagpapatuloy ko pa rin po yung pag-aaral ko para sa kinabukasan ng anak ko, yung pamilya ko. In an ideal world, every pregnancy is wanted, planned, and supported.
In the Philippines, however, unplanned pregnancies are common. Nearly 3 in 10 births are either unwanted or mistimed. About 9 out of 10 postpartum women do not want to get pregnant in the next 2 years. Yet more than half of them will have closely spaced repeat pregnancies, which may lead to unsafe abortions, high-risk birth complications, even maternal and neonatal deaths. To provide the full range of family planning services as part of their basic service. In a lot of hospitals, this entails strengthening the existing service and transforming it into a program.